Una sa lahat, lolang hindi boto sa manugang, pinalikuan ng gas, saka sinilaban ng biyanan. Nagulantang ang anak ng suspect na inutusan pang videoan ng krimen. Si Lola! Nasunog si Lola! Gayon? Ngunit batasan na! Ang rason ng suspect, sobrang gutom daw kasi siya. Ang buong detalye ng krimeng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Self-confessed hitman ng umunoy Davao Death Squad na si Edgardo Matobato nasa poder na raw ng International Criminal Court. Posible rin daw na ma-access ng ICC sa iba pang testigo kaugnay ng Duterte drug war. Pag-alagalang monster ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ikinababahala ng Malacanang. Executive branch ng ating gobyerno tinangka naman daw ihak ng China. Malacanang naninindigan sa pagtangkal kay VP Sara Duterte bilang miyembro ng National Security Council. Wala kaming personalan. The Vice President has ceased to be relevant. Lolang nakaratay sa kama sa Pampanga, ginahasa sa kapinatay. Habang sa Oriental Mindoro, two-time SEA Games gold medalist Mervin Guarte sinaksak habang natutulog, patay. Sa Frontline News Abroad, nasa 100 patay sa malakas na lindol sa rehiyon ng Tibet. At sa showbiz, Maris Racal at Anthony Jennings spotted na magkasama at magkatabi pa sa promotion ng Incognito na ipalalabas sa TV5. Nasa protective custody raw ng International Criminal Court or ICC ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgardo Matobato. Ayon po yan kay dating Senadora Laila De Lima. Bukod sa kanya, may ilang testigo pa raw ang posibleng na-access na rin ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Matapos amining nakaalis na siya ng Pilipinas gamit ang passport na may ibang pangalan, may bagong impormasyon tungkol sa self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgardo Matobato. Sa panayam sa programang StoryCon ng One News, isinawalat ni dating Senador Laila De Lima na nasa protective custody na ng International Criminal Court o ICC si Matobato. Para ito sa ginagawang investigasyon sa madugong drug war noong Administrasyong Duterte. Kasama rin daw dito ang isa pang self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas. Pero hindi binanggit ni De Lima kung nasaang bansa si Matobato. Ang alam ko, na-access na rin siya ng ICC. And that both of them are now under the protective custody of ICC. So pasado sa ICC. Importante silang witnesses para sa kanila. Ayon pa kay De Lima, second quarter pa raw ng 2024 nakaalis si Matobato. Nung una, hindi pa siya ina-access ng ICC. Eventually, they did. And that's why, kailangan na niyang umalis. Kwento pa ng senadora, bukod kay Matobato, posibleng may access na rin ang ICC sa iba pang testigo para patibayin ang kaso kaugnay ng extrajudicial killings laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I do not know exactly the actual the state of evidence. Basta alam ko nandiyan nga sila Mr. Las Cañas, nandiyan si Mr. Matobato, and baka nga meron pang iba na na-access na. In so far as the DDS killings are concerned. Matatandaang umamin si Matobato sa isang interview ng The New York Times na higit 50 tao ang napatay niya noon. Kasama rin daw sa hit list si De Lima. Ang palasyo naman, dumistansya tungkol kay Matobato. Wala raw silang koneksyon at hindi raw nila kontrolado ito. But if he intends to go to testify in another forum, that's also beyond our control, no? Hindi namin siya ina-encourage, hindi rin namin siya dinidiscourage. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nabuhay muli ang issue kay Edgar Matobato dahil sa lumabas na artikulo sa The New York Times nito lamang Enero 5. Sa article po na sinulat ni Hannah Beach at may mga larawan ng tanyag na photographer na si Jess Aznar,
Sinundan nila si Matobato sa kanyang pagpuslit ng Pilipinas sa tulong ng dalawang pare. Ito raw ay para mapasailalim na siya sa International Criminal Court sa Europa. Pero higit sa lahat, nagbunyag si Matobato ng mga dagdag na detalye sa kanyang umunang papel bilang miyembro ng Davao Death Squad. Ilalarawan po namin ang ilang detalye dito dahil ang New York Times article ay hindi po nababasa ng maraming Pinoy. Halimbawa, at pasintabi lamang po, ayon sa kwento ni Matobato kay Beach, isa sa mga trabaho niya ang paghiwa-hiwalayin ang katawan ng mga biktima ng Davao Death Squad. Liban sa tatanggalin ang ulo, kamay at paa, tatanggalin pa raw ang mga laman ng tao at saka isisilid ang ulo sa loob ng katawan. Dagdag pa niya, tinatanggal niya ang mga tainga na walang totoong dahilan. Pero pag nagsimula na raw siya, dire-diretso na. Pasintabi rin po sa susunod na detalye, sinabi rin daw ni Matobato kay Beach at isa pang DDS, nagsabi rin kay Beach, na minsan nilang tinikman ang isa sa kanilang biktima. They grilled and ate the flesh, each bite tightening the bond between the hitmen. Lahat daw ng ito, ikinahihiya at nagsisisihan ni Matobato ngayon. Hindi raw siya humihingi ng patawad o ng immunity, handa raw siyang parusahan, basta't maparusahan din daw ang nag-utos sa kanila. At yan, ayon kay Matobato, ay si dating Davao Mayor Rodrigo Duterte. Sa umpisa raw, inisip nila na mabuti ang kanilang ginagawa na patayin ang mga umano'y salot ng lipunan. Pero kalaunan daw, nasama na rin sa hit list ang mga kalaban sa negosyo at sa politika. Ayon kay Beach, nag-counter-check daw siya ng mga detalye ng kwento ni Matobato sa ibang mga umaming DDS members at tugma raw karamihan ng mga detalye. Unang lumitaw si Matobato taong 2014 nang humingi siya ng tulong sa Commission on Human Rights. Kalaunan, ginawa po siyang testigo ni dating Senadora Laila de Lima sa investigasyon sa mga EJK ng Senate Committee on Justice noong 2016 kung saan chairman dati si de Lima. Pero pinabulaanan ng ilan sa mga pinangalanan niyang DDS members ang kanyang pahayag at kasama sa mga kumontra sa kanyang Senate testimony ang dating Davao policeman na si Arturo Las Cañas. Pero matapos ang ilang buwan, bumaligtad din si Las Cañas at kinumpirma ang mga sinasabi ni Matobato. Katunayan, si Las Cañas pa raw ang naging handler ni Matobato sa umano'y Davao Death Squad. Para malinaw po, mulat sa pool ay pinabubulaanan ng dating Pangulong Duterte at ng kanyang mga tagapagsalta ang lahat ng pahayag ni Matobato at pati na rin ni Las Cañas. Lahat daw ng mga ito ay guni-guni lamang ng mga kaaway ng mga Duterte. Kalaunan, nag-ibang bansa si Las Cañas at huli nating narinig na hawak na raw siya ng International Criminal Court or ICC bilang po isang testigo laban kay dating Pangulong Duterte. Si Matobato naman medyo natagalan sa proseso. Pero nung nakaraang taon, lumipad na rin daw siya sa ibang bansa at pinaniniwalaan ngayong nagtatago sa Europa sa ilalim po ng proteksyon ng ICC. Nababahala man, hindi raw papatulan ng gobyerno ng Pilipinas ang pambubuyo at pananakot ng China gamit ang kanilang monster ship. Pero di raw ito nangangahulugan hindi tayo pumapalag. Nagbabalik si Maricel Halili. Aminado ang Malacanang na nababahala rin sila sa pagpasok ng monster ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabado nang unang namataan malapit sa Capones Island sa Zambales ang China Coast Guard Vessel 5901 na ilang araw nang paikot-ikot at binubuntutan ng Philippine Coast Guard. Tulad ng sinabi ng National Security Council, naniniwala rin si Executive Secretary Lucas Bersamin na gusto lang manindak ng China. We view it with concern. No, ganito yan. So far, we have been challenging the presence of that monster ship. The Coast Guard, our Coast Guard, has always been very alert in following up yung presence of that monster ship. Hindi raw kailanman papatulan ng Pilipinas ang pambubuyo ng China sa West Philippine Sea. Pero tuloy-tuloy pa rin daw ang paghahain ng diplomatic protest ng gobyerno laban sa China kasabay ng tuloy-tuloy na negosasyon para maayos ang gusot sa rehiyon.
Bukod sa palasyo, aminado rin ng Philippine Navy na nababahala sila sa aktibidad ng monster ship ng China malapit sa ating karagatan. Lalo't bukod sa Coast Guard vessel, kalat din ang iba pang barko nila sa iba't ibang parte ng West Philippine Sea. Sa ngayon, binubuntutan pa rin ng mga eroplano, helicopter at BRP Cabra ng Coast Guard ang monster ship ng China. Paulit-ulit nila itong niraradyohan para itaboy. Pero iginigiit pa rin ng mga Chinese na lehitimo ang pagpapatrol nila dahil nasa teritoryo daw sila ng China. Depensa naman ng militar, hindi malambot ang Pilipinas pagdating sa China dahil pumapalag tayo kung kailangan. The AFP takes pride that all our actions are within the bounds of domestic and international law. We will keep performing our mandate. We will not be deterred. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nanakaw umano ng mga Chinese hackers ang ilang sensitibong impormasyon ng Office of the President. Sa report ng US News Agency na Bloomberg, tinarget din ang mga datos ng Philippine military kabilang ang ilang impormasyon tungkol sa South China Sea. Nagsimula raw ito noong mga unang buwan ng 2023 hanggang noong June 2024. Nasa likod daw nito ang mga hacker na nirecruit ng gobyerno ng China para sa kanilang espionage campaign. Pero ayon sa ating Department of Information and Communications Technology or DICT, walang nakompromisong bagong impormasyon. I-recycle lamang daw ng mga hacker ang mga lumang datos para palabasing may na-hack sila. Dagdag pa ng DICT, ligtas pa rin ang data system at ang database ng pamahalaan. We pose the challenge to them. Okay, na-hack nyo at meron kayo nakuha, pakita nyo. So we challenge them, okay, post it. It remains just an attempt and not be able to compromise some of the more sensitive data. Kaugnay niyan, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na may mga sistema ang militar para ma-detect at maiwasan ang mga cyber attacks. Kasama na rin daw ang cybersecurity sa mga sinasagawang military exercises. We have been trying to tweak our organization to the contemporary new challenges, which is very heavy na din on cyber. So we have intrusion detection systems in place and intrusion prevention systems that are in place. Posibleng ginamit daw sa militar ang nadiskubring underwater drone sa Masbate. Ayon sa Philippine Navy, hindi raw nila ito babaliwalain. Kaya posibleng abutin ng 6 hanggang 8 linggo ang ginagawa nilang forensic analysis para dito. December 30 nang matagpuan ng mga maing isda sa dagat sa San Pascual ang palutang-lutang na mistulang rocket na isa palang drone. Meron itong Chinese markings. Pero hindi pa masabi ng Philippine Navy kung sa China nga ito nanggaling. While initial observations suggest that it may be a submersible used for scientific research or fish tracking, alternative perspectives point to possible military applications. We need hard scientific evidence to say where this came from and what are the other parameters surrounding its presence. Ikalawang gabi na ng pahalik sa Jesus Nazareno at marami pa ring deboto ang pumipila. At live mula sa Quirino Grandstand, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kamusta ang sitwasyon dyan? Marami pa rin bang tao hanggang ngayon? Oo, Mean, umabot na hanggang Rojas Boulevard ang pila para sa pahalik. Halos kalahating kilometro ang layo niyan mula rito sa Grandstand. Pero patuloy naman ang pag-usad ng pila. May espesyal na lane na rin para sa mga senior citizen at person with disability para makapasok sila agad. Tinutulungan din ng IHOS yung mga naka-wheelchair para sa mas mabilis na daloy ng pahalik. Nagdagdag na rin sila ng mga tolda sa daraanan ng pila para may masilungan sakaling umulan o tumirik ang araw. Hindi alintanan ng mga deboto ang pagpila para sa kanilang pananampalataya. Gaya ng pamilya ni Christian, 9 na buwang gulang na ang anak nila at gusto raw nilang ipamana sa kanya ang kanilang debosyon sa Jesus Nazareno. May ilan ding kabataang nagtitiis pumila para masilayan at mahaplos ang imahe ng Poong Nazareno. Paliwanag dyan ng cultural anthropologist na si Professor Nestor Castro, maraming Pinoy ang nakaka-relate sa paghihirap ni Jesus. Kaya ganun na lamang karami at katyaga ang mga deboto. Heto ang sabi ni Professor Castro. Maraming Pilipino
ayaw man natin o hindi, ay nasasadlak pa rin sa kahirapan, sa mga problema, at dahil dito naroon ang kanilang simpatiya sa nangyayari kay Hesukristo nung siya ay nagdurusa. Mayan, muling paalala sa mga deboto nating kapatid, bawal pa rin po ang aktwal na paghalik. Pag-unas lang ang pinapayagan, kaya nakakita tayo sakto ng mga nagtitinda kanina ng tig 20 pesos na panyo. Para naman sa traslasyon sa Huwebes, actually yung nasa likod na kaya medyo may ingay sa entablado, may rehearsal na nangyayari para sa programa bukas sa bisperas ng traslasyon. So balik tayo sa Enero 9, traslasyon. Ang paalala po, bawal ang pagsampa sa andas para mas marami ang makakita sa imahen ng Jesus Nazareno. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Brian Basa, live mula sa Quirino Grandstand. Mula pa umaga, walang patid ang dagsa ng mga deboto sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Habang umusad naman ang paghahanda para sa traslasyon sa Huwebes, may pakiusap sa mga politiko ang pamunuan ng Quiapo Church. Narito ang mga frontline reports. Nagtulong-tulong ang mga miyembro ng Hijos del Nazareno para mabuhat ang naka-wheelchair na yan papanik sa likurang bahagi ng entablado sa Quirino Grandstand. Ito'y para ipila siya sa tradisyonal na pahalik sa Jesus Nazareno. Ang ilang senior citizen nga nagtiyagang pumila kahit hirap ng lumakad o tumayo ng matagal. Gaya ng magkaibigang sina Juliet Padilla, 81 taong gulang, at Erlinda Catchapero, 78 taong gulang, na taon-taon na raw panata ang pagpunta sa pahalik. Gusto ko dagdagan pa yung lakas ko para makaabot naman ako lagi sa kanya. Kahapon nasa simbahan kami kasi birthday ko kahapon. Magaang ang pakiramdam at saka yung mga dinadasal namin, unti-unting natutupad. Lalo na pag may sakit ang kapatid ko, gano'n. Nagdagdag naman ng mga tent sa daraanan ng pila para sa pahalik para may masilungan, umulan man o umaraw. At habang papalapit sa Jesus Nazareno, hindi maiwasang maluha ng ilang deboto. Gaya ng bank employee na si Jen Mendoza na tumakas lang daw habang lunch break, makabisita lang sa poon. Sa lahat po ng biyayang binigay niyo po sa amin. After ng mga pagsubok, nakakayanan naman. Bawal pa rin ang aktwal na paghalik at pagpupunas lamang ang pinapayagan. Bagamat walang time limit, hindi naman lumalampas ng 6 na segundo ang pagpunas ng kada deboto sa krus at paanan ng poon. Si Tatay Mansueto Trinidad, nasa 7 bimpo na ang bitbit para sulit daw ang pagpila. Ibibigay daw niya mga ito sa mga kaanak sa malalayong lugar. May pasa naman natin kung naman yung hinihiling nila na hindi sila makarating. Ayan, pag meron kang hinihiling sa kanya, binibigay naman niya. May ilang foreigner din. Gaya ng magkaibigang ito mula England na first time daw sa bansa at napadaan lang sa lugar. The Christian culture in the UK is very different to the Christian culture here in the Philippines. So we don't have any big festivals like this. So it's amazing to see there are so many people here sort of all gathered around. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Ibigay na lang sa mga deboto ang araw na ito. Huwag silang gumawa ng anumang gawain na konektado sa eleksyon. Respeto sa mga deboto, sumentro ang paalala ni Father Robert Arellano, ang tagapagsalita ng simbahan ng Quiapo sa mga mangangampanya sa pista ng Jesus Nazareno. Sa palibot nga ng Quiapo, mangilan-ngilang mukha ng mga politiko at partyless groups ang nagkalat. Kaya hindi maalis sa pamunuan ng Quiapo Church na mangambang mahaluan ng pamumulitika ang kapistahan. Ayon kay Arellano, bawal ang pagpapakain, pamimigay ng flyers, lalo na ang pagkabit ng mga tarpulin sa paligid ng simbahan ng mga kakandidato sa Mayo. Kinumpirma naman sa News 5 ni Arellano ang ilang pagbabago sa mismong traslasyon sa Huwebes. Anya, pagbabawalang tumawid ang mga deboto sa Ayala Bridge kung saan daraan ang andas. Hihintayin daw muna na makalampas ang imahen ng Poong Jesus Nazareno bago buksan ang tulay sa mga deboto. Ayon kay Arellano, unang beses itong gagawin. Depende na nga rin yan sa bugso ng tao. Pero kung ang napagplanuhan nga po natin ay kailangang klarado, dapat ipatupad po ito at naniniwala naman nating makakayanan natin ito.
Kung si Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon ang tatanungin, imposibleng pigilan ang bugso ng tao sa Ayala Bridge. Kaya payo niya sa mga organizer ng traslasyon. I'm just doing them a little favor by disseminating it early para people will stop there. So, dapat malayo pa sinasabihan na huwag kayong tatawid. Isa ang PRC sa mga nakaantabay sa nalalapit na traslasyon gaya sa paghahanda sa worst case scenario. Kanina, ipinakita ng Emergency Response Unit ng PRC ang kanilang kahandaan sakaling may banta ng pagsabog o hazardous gases. Isang special hazmat suit at may suot na oxygen ang rescuer. Sa loob nito ang kanilang idinemo na sumaklolo sa kunwari biktima. Gaya noong nakaraang taon, gagamit ng X-ray machines at metal scanner sa mga otoridad sa main entry point sa Villalobos Street. Simula bukas, bawal na ang vendor sa palibot ng simbahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Showbiz tonight na tayo. For the first time after ng cheating issue, spotted together in public sina Maris Racal at Anthony Jennings. Present ang Maton sa mall tour nila sa Taguig para sa upcoming serya nilang Incognito. All smiles habang magkatabi sa stage sina Maris at Anthony. Kasama rin dyan ang mga bida na sina Daniel Padilla, Ian Veneracion, Richard Gutierrez, Kyla Estrada at Baron Geisler. Abangan sila sa pinakabagong seryeng Incognito na mapapanood simula January 20 dito sa TV5. Usapang couples pa rin. Engaged na raw sina Spider-Man stars Tom Holland at Zendaya. Ayon yan sa source ng US media outlet na People Magazine. Bago yan, una nang napansin ng netizens ang diamond ring ni Zendaya sa kakatapos lang na Golden Globes Award. Ang chika ay mukhang ito na raw ang engagement ring nila ni Tom. Ayon sa source, nitong holiday season lang daw nag-propose si Tom sa bahay ng pamilya ni Zendaya. Naging mag-on sila matapos silang magsama sa 2017 blockbuster film na Spider-Man Homecoming. Diyan lang kayo dahil marami pa akong maiinit na chika mamaya. Susunod, lolang na stroke sa Pampanga, ginahas at pinatay ng suspect na nakadroga. Sa Oriental Mindoro naman, patay sa saksak ang isang SEA Games medalist. Malacanang giniit na walang personalan ang pagkakatanggal kay VP Sara Duterte sa National Security Council. At paano kalang bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN, inihain sa kamera. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pumantong sa rambulan ng basketball championship sa Las Piñas. Nagkainitan ang mga player ng De La Salle Zobel at Randia College. Lalo pang tumindi ang gulo ng makisali pati ang mga magulang. Punot-dulo ng rumble nang tawagan ng unsportsmanlike foul ang player ng De La Salle. Sa huli, itinigil ang laro at nanalo ang DLSZ dahil sila ang lamang. Ipinauubaya na sa local organizers at league ang parusa sa mga nagsugurang manlalaro. Sa loob mismo ng kanyang bahay, ginahasa at pinatay sa sakal at saksak ang isang lola sa Florida Blanca, Pampanga. Nakadroga at lasing raw ang suspect ng pagsamantalahan. Ang matandang nakaratay sa kama dahil sa stroke. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Tadtad ng pasa, duguan at wala ng buhay ang 84 anyos na lola nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay sa Florida Blanca, Pampanga. Wala siyang saplot pang ibaba. Ang may kagagawan niyan, ang dati nilang tauhan sa hardware. Base sa investigasyon, pamilyar sa bahay ang suspect pero pag nanakaw ang una nitong motibo. Pero dahil lasing at lulong sa droga, dito na pinuntiryan ng suspect ang biktima. Nag-iisa lang sa kanyang higaan si Lola
bedridden matapos ma-stroke. Kaya wala na itong lakas para lumaban pa sa ginagawa sa kanya ng sospek. Matapos gasain ng sospek, dito na niya sinaksak ng 2 beses sa dibdib, saka sinakal hanggang mamatay ang kalunos-lunos na biktima. Nasaktuhan namang nagising ang mga kasamahan sa bahay ng biktima kaya nahuli rin ang 26 anyos na sospek. Na-recover sa kanya ang 2 cellphone at wallet na ninakaw sa bahay. Inamin din niya na nakadroga siya noong araw na yon. Dahil nga po yun, yung blackout po ako, tapos hindi ko na po alam yung gagawin ko. Tapos may sumigaw pa po na mga tao na magnanakaw po. Hindi rin daw niya alam na ang lola ang nagawan niya ng krimen. Sana po mapatawad po niya ako. Naharap siya sa kasong rape at robbery with homicide ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Palaisipan pa ang motibo sa pagpatay sa SEA Games gold medalist at Philippine Air Force Airman na si Mervin Guarte. Patay sa pananaksak sa dibdib ang atleta habang natutulog sa bahay ng kanyang nakainuman. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosigo. Nagkalat ang dugo sa sala sa isang bahay sa Calapan Oriental, Mindoro. Diyan sinaksak kaninang umaga ang SEA Games gold medalist at miyembro ng Philippine Air Force na si Mervin Guarte. Base sa investigasyon, natutulog si Guarte nang biglang dumating ang hindi pa nakikilalang sila rin na may kutsilyo. Saka bigla nitong sinaksak sa dibdib si Guarte sabay sibat. Naiwan pa ang kitchen knife na ginamit sa pamamaslang. Nakahingi naman ng saklolo si Guarte sa mga residente. Nadala pa siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Ayon sa Calapan City Police, nangyari ang krimen sa bahay ng barangay kagawad na kaibigan ni Guarte. Bumisita lang siya sa lugar at nakipag-inuman. Wala naman daw nakaaway ang biktima. Sa ngayon, itinuturing na persons of interest ng pulisya ang mga naging kainuman ng biktima. Baka nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawan during the drinking session during ng inuman. Kaya po yun po yung iniisa-isa namin po ngayon. Kinondena naman ng Oriental Mindoro Provincial Government ang nangyari. Sa isang Facebook post, sinabi ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang responsable sa krimen. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Olympian EJ Obiena na kaibigan ni Guarte. Mahigit 1 dekada rin naglaro para sa Team Pilipinas si Guarte. Nakadalawang silver medal siya sa 800-meter at 1,500-meter events sa SEA Games Athletics. Nakagold din siya sa men's 5-kilometer at men's team relay sa obstacle course. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Isinusulong sa Senado ang panukalang right sizing o pag-aayos sa bilang ng mga empleyado sa national government para makatipid. Gate naman ng isang grupo, mga maliliit na empleyado lang ang tatamaan nito. Narito ang aking report. Sa idinaos na consultative meeting sa Senado, hinimay ng mga senador ang layunin ng right sizing na isinusulong ng Budget Department para mas makatipid daw ang gobyerno. Sa ilalim ng Senate Bill No. 890 o Right Sizing the National Government Act na suportado ng DBM, planong bawasan ang mga ahensya at maging mga empleyado para mas maging efficient daw ang gobyerno. Kung matuloy, posible raw umabot sa 3 hanggang 8 bilyong piso ang matitipid ng pamahalaan taon-taon. Pero tinabla ito ni Senate President Chis Escudero. It's an incomplete figure because you have to pay separation. Maglalabas ka muna ng pera bago mo kitain yan eh. Magsasubmit daw sa Senado ng final computation ang DBM. Tutol naman ang grupong Courage sa tinutulak na right sizing. Lalo't mga maliliit na empleyado lang daw ang tatamaan nito at hindi naman mga opisyal ng gobyerno. Claims na government needs less manpower. Through the years, nag-increase po ang number ng cost of service workers. A few years ago, 600,000 lang siya. Ngayon, 900,000 na siya. Kung talagang nagtitipid tayo, hindi dapat dumuna. Ba't parating mga kawani ang ating inaano? Ang laging bawasan. Paliwanag naman ng DBM sa ilalim ng right sizing, hindi lang magbabawas ng empleyado dahil bibigyan din ng kapangyarihan ng Pangulo na bumuo ng bagong ahensya at maglipat ng mga empleyado. Exempted naman sa right sizing ang militar at mga uniformed personnel. Paliwanag ng Defense Department, masyadong pabago-bago ang sitwasyon ng seguridad sa bansa para itali ang Armed Forces of the Philippines right sizing law. Based on the Executive Order 292, nasa Secretary of National Defense to determine the size and structure of the Armed Forces of the Philippines. Kung ita-tied up po natin ito sa batas, ay baka po hindi maka-respond
appropriately ang inyong sandatang lakas. Para mas maplansya ang mga probisyon na dapat baguhin sa panukala, nakatakdang maghain ng substitute bill para sa Right Sizing Act ang Senado sa Lunes. Ito na raw ang pagdedebatehan ng mga senador sa plenaryo pag nagkataon. Inihain ng panukala sa Kamara na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Si Albay Congressman Joey Salceda ang naghain ng House Bill 11152. Sa ilalim po nito, bibigyan ng 25 taong prangkisa ang ABS-CBN para mag-operate ng telebisyon at radio broadcasting stations ang kumpanya. Itong ikalimang panukalang batas na nagsusulong mabigyan muli ng prangkisa ang ABS-CBN sa ilalim ng 19th Congress. May 5, 2020 nang tuluyang mawala sa Free TV ang ABS-CBN dahil sa inisyong cease and desist order ng National Telecommunications Commission. Kailangan natin yung free market of ideas and of course reporting on events, lalong-lalo na sa pananaw sa patungkol sa kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Walang personalan. Yan ang buwelta ni Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay ng reorganization sa National Security Council. Kasunod yan ng mga puna sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin si Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng konseho. Giit ni Bersamin, may karapatan at responsibilidad si PBBM na siguruhing pinagkakatiwalaan niya ang mga opisyal na magpapayo sa kanya. Hindi naman daw ibig sabihin ito na hindi na dapat pagkatiwalaan ang bise. Pero dahil daw sa mga nangyayari, mas mainam daw para sa Pangulo na tanggalin na lang ang bise sa NSC panel. Magugunitang tumindi ang lamat sa relasyon ng Pangulo at ni VP Sara matapos ang death threats ng bise. The President has the absolute power, the power of absolute reorganization. Let it be understood in that light. Wala kaming personalan, but my statement before was the Vice President has ceased to be relevant. Break muna sa acting si Jody Santa Maria para mag-aral. Revelasyon ng aktres, mag-e-enroll siya ng master's degree sa clinical psychology ngayong 2025. Ito raw ang nasa puso niya. Pangarap daw ni Jody na makapagpatayo ng kahit maliit na center para maging accessible sa lahat ang mental health. Bago ang hiatus, busy si Jody sa nalalapit na finale ng Lavender Fields ngayong buwan. Minsan naiisip ko na parang, I think as a human being, parang I can do so much more. Na parang hindi, kumbaga parang meron pang life outside of show business. And naisip ko na parang, oo, I'm an actor, but I can still put on another hat. Susunod, Lolang tutol sa kanyang manugang, pinaliguan ng gas saka sinilaban. At ang comeback film ng famous at Gawad Urian award-winning actress na si Hilda Coronel bilang si Sisa. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Kuangyan sa Assam, India, makikita ang naglalakad ng rhinoceros sa isang parke. Sa di kalayuan naman, kita ang mga taong nasa sasakyan. Pag-andar ng sasakyan, biglang nahulog ang mag-ina. Kita ang isa pang rhinoceros na palapit sa dalawa. Agad naman silang nasagip at nasa ligtas ng kalagayan. Halos 100 ang patay sa magnitude 6.8 na lindol sa rehiyon ng Tibet. Sa lakas niyan, 3 bansa ang niyanig. Sa videong ito, kita ang malakas na pagyanig. Nauga maging ang nakaparadang mga sasakyan. Sa lakas ng lindol, maraming istruktura ang nawasak. Naramdaman ang pagyanig sa mga bansang Nepal, Bhutan at India. Hindi bababa sa 75 ang namatay habang 130 ang sugatan. Nagpapatuloy ang rescue operations.
Magbabalik pelikula ang veteranang aktres na si Hilda Coronel bilang Sisa para yan sa upcoming historical thriller film. In character as Sisa, si Hilda sa larawang ibinahagi sa Instagram ng direktor na si June Robles Lana. Ayon kay Direk, Hilda is back unlike anything you've ever seen before. Ang pelikulang Sisa ay kwento ng babaeng lumaban noong Philippine-American War kung kailan hindi pa napapakinggan ang mga hinaing ng mga babae. Abangan mamaya, nagyayelong lawa ginawang snow park na swak for skating. San kaya yan? Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mapapanood na abroad ang award-winning MMFF 2024 Second Best Picture na The Kingdom. Inilabas na ang screening date ng box office film. Sa January 16, mapapanood ang pelikula sa UAE, Bahrain at Qatar. January 23 naman sa Singapore, habang January 31 sa USA at Canada. Dito naman sa Pinas, extended sa mga sinehan ang MMFF films, kabilang ang The Kingdom hanggang sa January 14. At yan ang hottest sa showbiz ngayong Tuesday. Kita-kits bukas mga kapatid. Ako po si Johnny Alipoon. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, booming ang turismo sa China. Dinarayo ang snow park. Highlight ng pasyalan ng nagyayelong Boston Lake na nagsisilbing skating rink. Kanya-kanyang sakay ng snowmobile ang mga turista para mag-enjoy. Sino mag-aakalang pwede rin palang sumakay ng camel at lumibot sa snow? Tanaw rin ang buong park mula sa giant snow ice. Kaliwat kanan ng iba't ibang snow sports at may hot meals kapag nagutom. At yan po ang 45 minuto paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingaw. Magandang gabi.